Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang series na ikukwento natin ngayon ay ang Wanless Season 2. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang episode na ito kay Eva na sa wakas ay makakakilala ng tao sa unang pagkakataon. Ipinakilala ng tao ang sarili niya bilang Cadmus at sinabi niyang narito siya upang dalhin si Eva sa lugar kung saan naghihintay ang kanyang magandang kinabukasan, sa lungsod ng New Attica. Ngunit sa pagkadismaya niya, napagtanto niyang hologram lang ang nagsasalita. May isa pang tao na lumabas mula sa spaceship at nakipag-usap kay Eva. Inisip ni Eva na baka hologram din ito, pero nang hawakan niya ang katawan nito at napagtanto niyang totoong tao ito, napasigaw siya sa sobrang tuwa. Sinabi ni Rhonda, ang kaibigan ni Eva na isang alien, na hindi siya nagtitiwala sa lalaki at iminungkahi na isabit ito patiwarik. Nagulat ang batang lalaki na tao nang malaman niyang naiintindihan ni Eva ang mga alien. Ipinakilala ni Eva ang mga kaibigan niyang sina Rhonda at Otto, habang ipinakilala naman ng lalaking tao ang sarili niya bilang Hailey. Lumabas ang isang matandang lalaki mula sa spaceship at namangha kung paanong nabuhay si Eva sa labas ng mag-isa. Tumakbo si Eva upang yakapin ito sa sobrang tuwa, dahil siya ang pangalawang taong nakita niya. Ipinakilala ng matanda ang sarili niya bilang Vanpa at sinabing mahaba pa ang biyahe nila kaya dapat pumasok na sila sa spaceship kasama ang kanyang mga kaibigan kung nais nilang makarating. Hindi pa kailanman naging ganito kasaya si Eva sa buong buhay niya. Habang si Eva ay dinadala patungo sa ibang mga tao sa New Attica, tinanong ni Hailey kung bakit nakatayo lang si Rhonda at nakatingin sa kanya na nakatupi ang mga kamay. Ngumiti si Eva at sinabing medyo protective lang talaga si Rhonda. Dumaan sila sa bundok at sa wakas ay narating nila ang New Attica. Inihatid si Eva at ang kanyang mga kaibigan doon upang makilala ang ibang mga tao habang umalis na sina Hailey at Vanpa para sa iba pa nilang gawain. Pumasok si Eva sa lungsod at halos mamatay na sa sobrang tuwa dahil sa ganda ng syudad at sa dami ng taong nandoon. Dumating ang isang gondola upang isakay siya papasok ng lungsod, ngunit napansin niyang hindi sumunod ang kanyang mga kaibigan. Sinabi nila kay Eva na hanggang doon na lang sila. Sinubukan siyang kumbansihin ni Eva na sumama, ngunit ipinaunawa nila sa kanya na ito ay landas na kailangan niyang tahakin ng mag-isa. Hindi sila kabilang dito, ito ang kanyang mga tao at ito ang kanyang tahanan. Umiiyak siyang yamakap ng pamamaalam sa kanila at sumakay ng gondola na naghatid sa kanya palayo. Ipinakita ni Miko, isang nagsasalitang laruan, kay Eva ang lungsod at ipinaliwanag ang kasaysayan kung paano ito nilikha ni Cadmus, na ngayon ay tinitirhan ng mahigit 2 milyong tao. Pagkababa ng gondola kay Eva, dumating si Cadmus upang batiin siya. Pinuri niya si Eva sa kanyang katatagan at sa pagkakabuhay sa ibabaw, at nangakong sasagutin ang lahat ng kanyang tanong. Ipinakilala niya ang kanyang mga anak na sina Jen at Nova, at inutusan silang ipasyal si Eva. Sinabi nila kay Eva na maraming nakakatuwang bagay sa lugar na iyon, may infinity zoo, Imaginarium Aquarium, Zero Gravity Yoga, at Kaboom Chess. Ipinakita ni Jen ang damit niyang nagbabago ng kulay batay sa emosyon, at sinabi ni Eva na gusto rin niya ng ganoon. Dinala nila siya sa isang tech wardrobe kung saan makikita sa screen ang iba't ibang klase ng damit na pwedeng pagpilian. Pinili ni Eva ang isang bestida na may sombrero at naging dilaw ang kulay nito, na ibig sabihin ay gutom siya. Dinala siya ni Nova at Jen sa isang restaurant at pinakain ng pagkaing tinatawag na Pels. Bago pa man siya mapigilan, isinubo na niya ito at nagtawanan ang lahat. Ipinaliwanag nila na dapat itong isprayan muna bago kainin at ipinakita sa kanya kung paano ito gawin. Lumapit ang ilang bata kay Eva dahil hindi pa sila nakakakita ng taong galing sa ibabaw. Tinambakan siya ng tanong kung paano siya nabuhay sa labas ng lambak at kung ano ang kinakain niya roon. Naasiwa si Eva at nagtanong kina Jen at Nova kung may lugar bang mas tahimik. Dinala nila siya sa isang kagubatan. Ngumiti si Eva at sinabing ito ang eksaktong kailangan niya. Ngunit biglang lumabas ang isang nilalang na parang gagamba at agad itong binaril ni Nova. Sa pagkadismaya ni Eva, hindi pala totoong gubat iyon, isa lamang itong laro. Tinuruan nila si Eva kung paano ito laruin. May hawak siyang blaster na pwedeng gamitin para magpakawalan ng sonic discs at magsilbing panangga. Nagsimula sila sa unang round ng laro, kung saan kailangang patayin ang lahat ng nilalang sa loob ng 2 minuto at makasakay sa retriever ship. Habang nagpapaputok sina Jen at Nova sa mga hayop na pawang hologram lang, hindi makaramdam ng saya si Eva, kahit larong pambata lang ito. Pagkatapos ng laro, nagkunwari siyang nag-enjoy at sinabing gusto niyang mapag-isa muna.
Tumanggap siya ng holocall mula kay Cadmus, at nagsinungaling siya na gusto niya ang lugar. Inutusan siya ni Cadmus kung saan siya matutulog. Pagdating niya, nakita niya si Mother, at agad niya itong niyakap, pero sa kanyang pagkadismaya, hindi pala ito ang robot na ina na nagpalaki sa kanya. Hindi rin siya gaanong pinapansin ng robot, di tulad ng tunay niyang robot na ina. Habang nakahiga siya sa kama, may narinig siyang ingay mula sa bintana. Nang sumilip siya, nakita niya ang isang taong kahawig niya, ngunit mas matanda. Tumalon ang tao sa isang talon, at nang sundan siya ni Eva, nagulat siya nang makita ang isang santuaryo sa likod nito. May mga taong naroon at sinabi sa kanya na hindi siya dapat nandoon. Ngunit sinabi ng babaeng kamukha niya na ayos lang dahil siya mismo ang nag-anyaya kay Eva. Ipinakilala ng babae ang sarili niya bilang Eva 8 at inihayag na sa parehong santuaryo rin siya ipinanganak, kaya sila magkamukha. Ang ibang tao roon ay ipinanganak din sa mga santuaryo, ngunit sa iba't ibang henerasyon. Ipinakilala ni Eva 8 ang kanyang munting pamilya, si Violet na isang botanist, si Kai na computer wizard, at si Xander. Ipinahayag nila na nananatili sila sa santuaryong iyon dahil nais nilang maging malaya. Ang mga tao sa New Attica ay ipinalit ang kanilang kalayaan para sa kaginhawaan, isang kaginhawaan na ginawa ni Cadmus upang bulagin sila sa katotohanan. Pagkatapos kumain, dumating ang isang robot mula kay Cadmus para sabihing huli na si Eva ng isang oras sa kanyang pulong sa mga siyentipiko. Nagpa siya si 8 na sumama kay Eva, dahil itinuturing na niya itong kapatid at hindi siya nagtitiwala kay Cadmus dahil sa hindi pa alam na dahilan. Habang tinatawagan ni Cadmus ang kanyang mga siyentipiko, narinig ni Eva ang tinig ni Otto at Ronder, mga kaibigang alien niya, na nagsasalita sa kanyang isipan. Sinabi nilang bihag sila at hindi mabuti si Cadmus. Nang dumating si Cadmus, palihim na umalis si Eva gamit ang paumanhing may sakit si Eva 8. Sinabi ni 8 na alam niya kung saan maaaring ikinulong ni Cadmus ang kanyang mga kaibigang alien, sa isang maze ng tunnels. Umaasa silang matutulungan sila ni Violet sa pamamagitan ng mapa. Kinausap ni 8 ang kanyang pamilya at sinabihan silang lumikas. Kinuha niya ang mapa kay Violet na magdadala sa kanila sa kinaroroonan ni Otto at Ronder. Dinala sila ng mapa sa laboratorio ni Cadmus kung saan nakita nila ang maraming kakaibang robot na lumalabas. Pumasok sina Eva at 8 sa lab at nakita si Otto na nakatali sa isang tube. Natrap si 8 sa labas habang si Eva ay kasama si Otto. Sinabi ni Otto na sinaktan siya ni Cadmus pero mas grabe ang ginawa nila kay Ronder. Tinanong ni Eva kung ano ang magagawa niya, at sinabi ni Ronder na dalhin siya pauwi sa Fonace. Biglang dumating ang isang robot sa lab kaya nagtago si Eva. Ang robot ay nagsimulang i-transport ang mga kaibigan ni Eva at ibang bihag na alien papunta kay Cadmus. Dinala ang mga bihag sa isang lihim na silid kung saan tinawag ni Cadmus ang kanyang mga board members para sa isang pulong. Sinabi niyang ang pag-uusap nila ay dapat manatiling lihim. Nagtago si Eva at nagdesisyong i-record ang lahat. Ibinunyag ni Cadmus na sa loob ng isang buwan, mauubusan ng pagkain ang New Attica, milyon ang mamamatay, at maaaring ito na ang katapusan ng sangkatauhan. Natuklasan ni Eva na pinanatili ni Cadmus at ng kanyang board members ang kolonya sa New Attica gamit ang enerhiya mula sa core ng Earth sa pamamagitan ng thermal vent para sa mga vertical farms. Ngunit ang kanilang biome ay unti-unting nasisire dahil sa hindi matukoy na pathogen. Nanganganib na silang mavisak, ngunit sinabi ni Cadmus na may solusyon siya. Gumawa siya ng mga battery ng patrol units na tinatawag na autoritons, upang pigilan ang kaguluhan. Ngunit ang pinakamahalaga, mayroon siyang plano upang mailigtas ang kolonya. Ipinakita niya sa board ang mga alien na nahuli niya. Ayon sa kanya, may makapangyarihang pinanggagalingan ng enerhiya ang mga alien, isang enerhiya na nagbibigay ng bagong buhay, bagong species, at panibagong sigla sa kalikasan. Ayon sa kanyang pag-aaral, ang enerhiyang ito ay may kakayahang iligtas ang New Attica. Sa wakas, natagpuan na raw niya ang compass patungo rito, isang tao na kayang makipag-ugnayan sa mga alien gamit ang telepathy. Ang taong ito ay si Eva. Alam pala ni Cadmus na pinapanood siya ni Eva. Hinarap siya ni Eva at sinabing hinding-hindi siya tutulong. Tumakbo siya papunta kay Ronder, pero wala na itong malay. Sinabi ni Cadmus na ginawa lang niya ang kinakailangan para mailigtas ang kanilang lahi. Mula sa impormasyong nakuha niya kay Ronder sa pamamagitan ng pagpapahirap, at sa kakayahan ni Eva, matutunton niya ang pinagkukunan ng enerhiya at muling mailigtas ang sangkatauhan. Ngunit itinulak siya ni Eva at mabilis na pinalaya sina Otto at Ronder.
Sa pagtakas, nakasalubong nila si Violet na tumulong sa kanila. Plano ni Violet na ilabas si Eva mula sa New Attica habang hinahabol sila ng mga battery ni Cadmus. Dumating si Aid sakay ng gondola para iligtas sila. Dinala sila ni Violet sa Tiver Town, ang tanging daan palabas ng New Attica. Sinundan sila ng isang battery sa tunnel, kaya sinabi ni Aid kay Eva na magpatuloy habang siya ang haarang. Gumamit siya ng bakal para salagin ang battery at nahati ito sa dalawa. Nakaligtas si Aid at Eva at nakasama sina Vanpa at Hailey. Humiling si Eva na dalhin siya sa kagubatang alien na tinatawag na Fonace, kung saan maaaring magamot si Ronder ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang problema ay nakasara na ang gate palabas ng New Attica, inilock ito ni Cadmus. Nagpa siya si Vanpa na tumalon pababa at manual na buksan ang gate, ngunit nahuli siya ng mga battery kapalit ng kanilang pagtakas. Sa wakas ay nakatakas sila palabas ng New Attica, ngunit pinaandar ni Cadmus ang isang higanteng robot na hugis gagamba upang habulin sila. Sinabi ni Eva kay Walo na gumagawa si Cadmus ng mga war machines, nakita niya ang isang warehouse na pawn ng mga ganoong robot. Nakatakas sila mula sa higanteng robot, pero naubusan ng gasolina ang kanilang spaceship. Wala na silang ibang pagpipilian kundi lumapag sa isang lugar na tinatawag na The Wasteland. Ngunit patuloy pa ring hinahanap sila ng robot. Nakakita sila ng pag-alagalang puno at nagpasya silang gamitin ito bilang taguan mula sa robot. May ilang mga alien na lumabas mula sa puno para salakayin sila. Si Aid ay umatake agad, ngunit pinigilan siya ni Eva at sinabing hayaan siyang makipag-usap. Sinabi ng mga alien na ang Fauna ay isang araw lang ang layo, ngunit kailangang dumaan sa itim na hangin. Binalaan nila si Eva na iyon din ang teritoryo ng isang napakapanganib na halimaw na si Dawaso at pinayuhan siyang huwag lumapit sa mga buto. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at pumasok sa itim na hangin. Nakakita sila ng daan na may mga kalansay at nagdesisyong dumaan doon upang gamitin bilang panangga sa bagyo. Ngunit bigla na lang naalala ni Eva ang babala ng mga alien na iwasan ang mga buto. Nakahanap sila ng kuwebo at doon nawalan ng bakas ang halimaw. Gustong kausapin ni Eva ang halimaw dahil kung magtatago sila ng matagal, maaaring mamatay si Ronder sa kanyang mga sugat. Ngunit tumanggi si Aid at sinabing napakapanganib nito para kay Eva. Ikinuwento niya kung paanong nawala ang kanyang kapatid dahil sa halimaw at hindi niya kayang mawalan pa muli. Sinabi ni Ronder kay Eva na dumating na ang oras niya at dapat na siyang iwanan dahil pabigat na siya sa kanila. Tumanggi si Eva at sinabing makakahanap siya ng paraan. Pagdating ng hating gabi, nagising si Eva at nakita si Ronder na naglalakad papunta sa halimaw. Plano ni Ronder na ayalay ang sarili para makaligtas ang kanyang mga kaibigan. Habang nagtatalo sila, sinubukan ni Eva na kausapin ang halimaw gamit ang telepatiya. Sinabi niyang hindi sila kaaway at kaibigan sila. Lumabas ang halimaw at napagtanto ni Eva na pinuprotektahan lang nito ang kanyang mga magiging anak. Tiniyak niya sa halimaw na wala silang balak manakit, may sakit lang ang kaibigan niya at gusto niyang pauwiin ito. Ngunit bigla na lamang sinubukan ng halimaw na patayin si Eva gamit ang buntot nito. Mabilis namang dumating si Aid at sinaksak ang halimaw sa tiyan. Sinabi ni Aid na hindi nito pinuprotektahan ang anak kundi plano nitong ipakain si Eva sa mga iyon. May mga nilalang talagang hindi maaaring kausapin. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating sila sa bayan ni Ronder, ang Fauna. Ang lahi ni Ronder ay tinatawag na Cerulins. Sumigaw si Eva, humihingi ng tulong dahil emergency ito. Ngunit pinayuhan sila ng mga gwardya ng Fauna na umalis dahil hindi sila tumutulong sa mga tao. Sinabi ni Eva na hindi siya ang nangangailangan ng tulong kundi si Ronder, na kapwa nila lahi. Ngunit sinabi ng pinuno na hindi na tinatanggap ng Fauna si Ronder. Ikinuwento ni Ronder kay Eva na may gamot sa Fauna na maaaring makapagpagaling sa kanya. Gustong kausapin muli ni Eva ang pinuno pero tumutol si Aid. Sinabi niyang kapag may nangyari kay Eva, wala na siyang matitirang pamilya. Siya at si Hailey ay naghanap ng panggatong at iniwan kay Eva ang pagbabantay sa mga kaibigan nila. Ngunit hindi kayang hayaang mamatay ni Eva si Ronder kaya nagpasya siyang pumasok sa Fauna ng palihim. Nagbihis si Eva na parang isa sa mga Cerulin at nakapasok. Itinuro sa kanya ang lugar kung saan nandoon ang gamot. Nang makapasok siya sa gusali, nahirapan man siya, nahanap niya ang gamot sa isang garapon. Ngunit may nakakita sa kanya at pinatunog ang isang tambuli bilang babala. Napalibutan siya ng mga gwardya ng Fauna. Dumating ang hepe ng nayon na si Antikis upang alamin ang nangyari. Tinanong niya si Eva kung bakit niya ninakaw ang gamot. Ipinagtapat ni Eva na para iyon kay Ronder.
Nagulat ang mga Cerulin nang makita si Ronder at nalaman na anak pala siya ng hepe. Nakiusap si Eva na may sakit si Ronder at mamamatay kung hindi magagamot. Ngunit sinabi ni Antikis na iyon ang kapalaran ni Ronder. Ipinatapon sila sa disyerto. Sumagot si Eva at hinamon siya kaya nagpa siya ang pinuno na sumailalim sila sa pagsubok ng katotohanan. Sinabi niyang kailangan nilang kunin ang Kowa upang simulan ang proseso. Ipinagtapat ni Ronder na ang Kowa ay nasa mga ulap. May isang Cerulin na tumulong kay Eva sa kagubatan upang hanapin ang Kowa, kung hindi ay wala siyang pag-asang matagpuan ito. Ipinaliwanag niya na ang Kowa ay isang ibon ng paghahayag. Ang Cerulin ay ipinakilalang si Azura. Tumunog siya ng tambuli at may dumating na lumilipad na balyena. Sumakay sila at dinala sila nito sa ulap. Tinanong ni Eva kung saan nila makikita ang Kowa. Ipinaliwanag ni Azura na ito ay kusang lumalapit, tulad ng katotohanan, minsan ay nasa harapan mo na pero hindi mo pa rin nakikita. Habang sinusunod ni Eva ang utos na huminga ng malalim, biglang lumitaw ang Kowa. Gagamitin ito ng pinuno upang husgahan si Ronder. Kapag pumasok ang ibon ng katotohanan sa bibig ng isang tao, ang lalabas lamang ay purong katotohanan. Pumasok ang ibon sa bibig ng pinuno at ikinwento niya kung paanong pinagtaksilan sila ni Ronder sa panahon ng pangangailangan. Panahon ng migrasyon noon nang dumaan ang malakas na hangin sa nayon nila. Marami ang nawala ng mahal sa buhay. Ngunit ayon sa paniniwala ng mga Cerulin, dapat ay sama-sama sila palagi. Si Ronder ang kanilang tagagabay sa paglalakbay, ngunit iniwan sila nito. Ipinagtapat ni Ronder ang kanyang panig na nawalan siya ng asawa at anak sa hangin at hindi niya kinaya ang sakit kaya siya umalis. Pumasok din ang ibon sa bibig ni Eva at sinabi niyang si Ronder ay parang ama sa kanya. Ngayon ay kailangan siya ni Ronder bilang isang ama, kaya nakiusap siyang iligtas ito. Naantig ang pinuno sa kanyang mga salita at iniutos sa kanyang mga tauhan na iligtas ang anak niya. Kinabukasan, nagdiwang ang buong nayon sa pagbabalik ni Ronder. Ngunit umalis si Aid, malungkot, at sinabi niyang nasaktan siya nang tawagin niyang pamilya si Ronder. Nagsimula ang kasayahan, sumasayaw ang lahat at nagtatapon ng mga bulaklak sa paligid ng nayon. Ngunit naputol ang kasiyahan nang makita nila ang mga makinang pandigma ng tao na papalapit. Agad naglikas ang mga tao. Nakita ito ni Aid mula sa malayo at bumalik sa nayon upang tulungan si Eva. Inatake ng mga war machine ang mga taga-nayon. Upang iligtas sila, inakay ni Eva palayo ang mga makina mula sa Cerulins. Dumating si Cadmus na may dambuhalang spaceship at dinakip sina Eva at Aid. Gusto niyang gamitin si Eva upang mahanap ang source na makapagliligtas sa lungsod ng Attica. Nakalabas si Eva sa spaceship ni Cadmus at narinig niya ang boses ng source na tinatawag siya. Sinundan niya ito at natagpuan ang puso nito, ngunit bigla siyang bumagsak at namatay. At doon nagtapos ang Season 2. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.